As the first city councilor and the temporary presiding officer, this first special session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Sumali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Afiora Rocafort, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Donator Monfero, Honorable Emmanuel A. Di Castro, Honorable John Paulo N. Macala, and the temporary presiding officer, Honorable Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request Honorable Merlo Silva to lead the invocation? Thank you po. Good morning ha. Sumandali nating ilagay ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa umagang ito ay hilingin din ho natin na isang panalangin para sa atin ng isang kasamahan sanggunian na sumakabilang buhay. Ipanalangin natin na sana siya ay mapasama sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa, kami po sa umagang ito ay mihiling na isama mo ang kaluluwa ng aming kasama sa sanggunian na si ABC President Marlon Luansing na maging mapayapa sa kanyang paroroonan na kasama ka. At ganun din, Panginoon, sa umagang ito, hinihiling namin sa iyo na kami iligtas sa anumang kapahamakan, kaming lahat na lingkod ng lungsod Dalipa. At ganun din, Panginoon, sa umagang ito ay kami nagpapasalamat at nakalipas ang isang taon na kaming lahat ay maluhating nakatugon sa pangangailangan ng aming mga kababayan sa lungsod Dalipa at kami ligtas para sa aming mga pamilya. Panginoon, sa umaga ito hinihiling namin na kung ano man ang aming pagtatalakayan, ito'y naayon sa iyong kagustuhan at ito'y maging kalugod-lugod sa iyong paningin. At ang lahat ng ito'y hinihiling namin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong anak na Jesus Kristo na naghahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Please lead the singing of the national anthem. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at buong giting nating aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang perlas ng silangan, alab ng puso, sa dibdib mo ay buhay, lupang hinir, sa manlulup, di ka pasisi, sa dagat, sa langit mo, may dilagang wala katas, biglayang minamula, ang silap ng watawat mo, ay naman, lupa ng araw, ang mamatay ng dahil sa'yo. Honorable Nilo Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan. Ang akin hong bubuksan ay yung tatlong topic dito sa Sangguniang Panlunsod. At una ho, ako'y bumabati ng isang manigong bagong taon o manilong bagong taon sa inyong lahat ng 2019. Ang akin hong unang privilege ay tungkol ho ito sa ating sidera na nakalagay ho sa palengke na noon hong nakaraang December, tayo ho ay nagpasa na sa resolution sponsored by Kagawad Merlo Silva, authored by Kagawad Merlo Silva and Kagawad Owing Di Castro. Na yun hong ating resolution ay nakarinipahula sa Office of the Secretary. Ang nakalagay ho sa resolution ay ini-address natin sa Chief Executive na implement ang Ordinance number 4-2015 sponsored by Kagawad Concon Hernandez na i-penalty o i-penalize bawat pwesto ng 5,000 kada araw ang pupwesto sa CM Recto o kaya
Kung hindi magawa, ay ating kakasuhan ng administratibo ang hepe ng SIPOS na si Michael Acusa. Yan ho ang ating nakasadho do sa ating resolusyon. Yun hong resolusyon ngayon ay piyastahan ho na social media. Yun hong social media na Lipa Worldwide, Lipa City, Philippines, ay kinakastigo ang buong Sangguniang Panlungsod tungkol ho dito sa napabalita na mula kahapon nung kami nakikipaglibing sa ating nawalang Kapitan ABC President, ay kalat ho sa karsada ng CM Recto ang mga sidera, wala na ho talagang madaan ng tao. Mas lumabis pa ho. Ay alam naman ho naman ng lahat ng problema ng lusod ng Lipa ay ito hong traffic. Kaya ho, ariho resolution requesting the City Mayor to implement Special Ordinance Number 2, 2015, authored by Attorney Owing De Castro and Attorney Merlo Silva. So, doon sa whereas, ay sinabi hong ang resident at owner of business establishment affected are requesting that the said areas be cleared from this obstruction. Doon sa ordinansa, nakalagay ho doon, mananagot ho din sa pag-i-implement ay ang SIPOS. Kaya ho, sa tamang oras, pamaya ho, ako magpapasa resolution na ini-exempt na ho natin sa lahat na signature at ngayon ho maipadala na rin natin sa atin hong personnel discipline board na tayo ho ay nag-aapila o nagpapile tayo ng isang administrative case against the SIPOS head. Yun po ang aking sana hong gustong gawin sa araw na ito, Ma'am Chairman. Repair. Okay, the matter brought up is being referred to the Committee on Good Government. Honorable Owing De Castro is recognized. Ni Kagawad Nilo Katipon. Nung isang gabi po, ako ay sumama pakiramdam. Ako ay nagpatid sa driver at naghanap kami ng gamot. Ay bahid ko, nakita ko sa Clara Miricto, ay lalaki na ho ng mga kubol. Ay ako ay nagtanong sa mga naapektuhan. Ay naghihinam po ang mga may-ari ng mga establishmento na yung mga, kasi lalaki ho mga kulay asul ho. Biro naman yung nasasanggahan ng kanilang pisto ay silang legal na nagtitinda. Ay bakit nga pinapahintulutan itong ang kasing sinabi ni Kagawad Katipon na pagtinda ng kanilang harapan ay bangkita na ho ay napakaliwanag ho naman sa batas. Na yan hong sidewalk vendor is beyond the commerce of men. Ay that is a blatant violation of the provision ng ating batas. Pinagbabawal ho. Kaya po nagtataka ko bakit pinapayagan. Kaya naiordinsa pa tayo na pinaalis. Bakit ho ayaw alisin? Para tayo nagiging impotent. Kung sa kung ano yung sangkunin ay baog. O baog ko, bakit hindi baog? Nagagawa kayo ng ordinansa, hindi naman sa katuparan. Ay di tayo tinatawanan lang ng ating mga kababayan. Mga epal na mga konsehal ng bayan. Nagagawa kayo ordinansa, wala naman kayo nagagawa. Sana tayo magkaisa sa bagay na ito. At ako walang tulak kabigin. Ay talaga hong apektado. Paano pagdaan ng prosesyon? Pagdaan ng ating itong parada. Ay sana ho ang mga tao, yung mga taong manunood sa atin, saan ho tatayo? Ay pag tayo nagbato ng kinde, baka doon sumakumbul magbagsakan. Kaya ho yun ang pakiusap ko sa SIPOS nga po. Gawan ako yung lantaran ng sinasabi ko. Pinaabot ko sa kanila. Gawan nilang paraan na maging maayos. Sa kapatang pamayan ng maayos ay maunlad. Pero pag hindi maayos, maguluho. Yan ho, sinasabi ko po sa inyo. Kaya may dadagdag yata akong sulsulo mga yan. Honorable Merlo Silva is recognized. Siguro naman,
Madam Presiding Officer, hindi ho EPAL ang membro ng sanggunian. Kundi ho, ginawa ho natin ang atin hong kakayahan para tayo makapagawa ng mga batas. Kaya nga ho, tayo ay sanggunian, tayo magagawa ng batas at may implementor. Hindi man ho siguro tayo nagkulang sa paggawa ho natin ng batas. At ito man ay pinag-aralan din ng bawat isa sa atin. Siguro ho, yung ating resolution ay ayun naman ay nasa sa implementor na kung paano niya i-implementa. At yung sinasabi ho ni akin ni Paring Nilo na based on the resolution or ordinance ay kasuhan yung mga dapat kasuhan kung yun ho ay talagang liable sila. Ngayon ho, sa akin na nakikita, kaya ho tayo nagawa ng batas para mawala yung mga kaguluhan. Nagawa tayo ng batas para magkaroon na ang kaayusan. Kaya lang, it's a matter of implementation. Kung paano i-execute yung batas na ginawa natin. Kaya ho, sa nakikita natin, siguro nagtitinda doon sa mga, siguro tama naman lugar siguro pinagtitindahan dahil hindi naman tayo magagawa ng batas. Kung tayo talagang ipinagbabawal natin yung mga pagtitinda ng mga sidera yan, kundi inire-regulate lahat natin. Based on the ordinance, we are regulating doon sa, yun ho ang punto de vista ng ating ordinance ang ginawa. Kaya siguro, tama lang ho na pukpukin natin ang ating implementing agency na dapat implementa yung mga batas na ginagawa ng sanggunian. Honorable Bibong Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa atin hong temporary presiding officer, sa lahat ho ng mga kasama natin. Ito naman po ay every year ay napapag-usapan na ho natin at siguro nga ho ay dapat ho ay talaga nagkakameron na ng ngipin ang Sangguniang Panlunsod pagdating po sa mga ordinansa na talagang nilalampasan at hindi ho binibigyan ng aksyon ng atin pong executive department. So siguro ho ang isa sa magandang pwede ho rin natin gawin dito ay ang atin hong yung atin pong Committee on Ethics, Committee on Good Government ay siguro ho ay magpasa na ng isang committee report kung sino po talaga ang mga apektado at para po makameron ho tayo ng aksyon. Kasi ito hindi ho lamang napapansin ng ating mga kababayan dito, pati ho ang mga ibang kababayan natin na nasa ibang bansa o nasa abroad, ay ito rin po ang sinasabi at lagi na lamang po ang mga establishmento ay naaapektuhan dito dahil sa pagtatayo ng mga asiderang ito. So siguro ho ang kinakailangan para ho magkameron ng ngipin, magkameron po tayo ng committee report at aksyonan po ng Sangguniang Panlunsod kung ano po ang nakasaad sa committee report na pinag-aralan ng ating komitiba na ipinasa ng atin pong buong Sangguniang Panlunsod. Kasi po kung tayo po'y gagawa lamang uli ng isang resolusyon, napalagay ko ho nung isang taon ay gayon din ang ginawa natin, pero ngayong taong ito ay gano'n na naman at naulit na naman. Ang mga pangyayaring ganito ay dapat ho'y mas matibay, mas may ngipin, at palagay ko ay dapat po yung lahat ng concern diyan na sa paglalagay diyan ay dapat po ay malaman ho nila na ang ordinansa ng sanggunian is considered a law at ito po ay total disregard of the law ang nangyayari. Kaya po ang akin pong suggestion ay mai-refer na rin po ito sa tamang komitiba, magkameron po ng committee hearing para malaman po natin kung sino po at kung paano po nagkakameron ng mga asidera diyan sa loob ng bayan. Marami pong salamat. Naka-refer naman na po sa committee. Maganda ho yung suggestion ni Crucial Bibong, pero ang akin naman ho din pagkatapos ng piyestal, para na rin yung mga yan. Ang akin ho din baka pwede ho nating bigyan ng authority ho aring magaling na secretary sa Sangguniang Panlunsod na authorizing the secretary na in behalf of the Sangguniang Panlunsod ay mabigyan ng gusto ko yung maihabla ko yung problema wala ko abogado. Hindi, ang atin din kailangan ang akin din hindi yung sarili ko ang binubuhat. Ang akin din iniaangat ko yung
buong Sangguniang Panlungsod, yung reputasyon ng Sangguniang Panlungsod, ano kasaysayan ng ating mga ordinansa kung hindi rin lang masinusunod, base kung siya lawing diyan. Ang akin, dapat ay magkaroon hindi leksyo, kundi magkaroon ng penalty talaga. Na pinakita nung ordinansa ng 2015, sinabi ng ordinance 2015, kung hindi tatalima sa ordinansa, mananagot yung, hindi naman si Mayor pinananagot, ang sinabi ng ordinansa, mananagot yung head na SIPOS ng administratively. Kung pwede, kagawad na Weng, paano natin gagawin na direktang magko-complain tayo sa civil service, sa resolution, o anong dapat natin gawin na resolution sa tamang oras pamaya para gusto ko yung diretsyo na papunta ng habla at maintindihan. Honorable Merla is recognized. Siguro, pinakamaganda, hindi naman daw tayo pwedeng habla ng habla agad. In aid of legislation, let us investigate. Kung tama o mali. Wala nang Mr. Chairman, tama ho yung crucial. Mahirap ho, Madam Chairman, ating ididemanda. Ano basihan natin? Ang kinakailangan, in aid of legislation, imbestigahan natin. Ipatawag natin ang lahat ng concern at kung talaga nagkamali ang SIPOS sa pag-i-implementa ng ordinansa natin, ay di saka natin kasuhan. Ako ho'y na-assure ko sa Sangguniang Panlungsod na may violation dahil kita ho ng ating mga mata ang ginawa hong violation. Padalwa, may ordinansa ho noong 2015 si Concon Hernandez na sinasabi ho niya, pinagbabawal magtinda doon sa kahabaan ng CM Recto sa anumang panahon, piyesta, kung anumang panahon bawal. At ang magtitinda diyan, ipe-penalize ng 5,000 pesos a day ang nakalagay sa ordinansa. O kaya, sasampahan ng kasong administratibo, ang hepe na SIPOS ay pangitan na huwi na ito huwi, bastusan huwi. Hindi naman huwi ko na may ordinansa, bawal, lalagyan. Ano gagawin natin sa ating sarili? Magyayabang na naman tayo sa entablado sa kampanyahan. May garne, wala naman tayong tunay na gagawa. Ibig sabihin natin, ating bigyan na natin ng tuldok ito na dapat may managot na. Sinabi naman ng ordinansang may mananagot Hindi naman sinabi ng Sangguniang Panlungsod. Wala naman ano kan due process masasabihin natin kung siya due process ay maliwanag na ang ordinansa ay nagsalita. May resolution tayo noong January 16, 2018 requesting the Local Security Implement General Ordinance Number 5 Series of 2004 and 2015. Ganun pa rin ang tradisyon. Ang ating kinukuha din yung reputasyon, yung karangalan na Sangguniang Panlungsod. Alam ganun sa katulad ko, mahirap din naman magtalumpate kung tayo naman hindi rin magiging kuha sa ating sarili. Hindi na rin naman magiging masaya tayo. Honorable, hindi nagiging horrible. Sabi nga ni Crucial Luweng, ano kasaysayan natin din Ano sasabihin na naman? Gano'n ka kasakit naman din sa Lungsod ng Lipa, mga nakakandidato. Tayo naman lahat din taga-Lipa. Pero yung mga bagong nakakandidato, kita ganin nyo. Uuwi ng Lipa. Sila yung anak ng Lipa, nakakandidato. Ang daming pera, mamimigay ng pera, mananalo. Kung mananalo ay dapat yung mga tawanan. Kaya iniidolo ko dito si Gwen, ito na may lihitim mong Tagalipa na may prinsipyo. Itigawa natin ng paraan ngayong araw na ito. Yes, sir. Yes, sir. Honorable Oweng is recognized. Ay, ayaw naman pumunta Hindi ka pinatawag na pinapatawag yan. Sulatan natin, hindi warning. Ano pagasulat? Ang ating basihan po ay ang ordinansa na naging batas na sinasabing ko, ang akin ho din baka po pwede tayong magkaisa. Ang ating pong ilalagay explain in show cause, why no administrative guys, if we find against you. Ay wala kayo, ang gusto ko din yung matapos natin ngayong araw na ito, kung ordinansa o resolution ang gawin natin araw na pinagkaisahan natin, at di ako magdadala. Kung saan man dapat gusto niyo ipadala. Okay po, let's hear the comment of Consejal Avior. Mr. Chair, Madam Chair, honorable members of this august body, magandang umaga po. Ako po ay sasama sa pagpapile ng kaso. Suportado ko po yung filing of administrative case against the SIPOS chief. But
tama din po si Konsehal Merlo at saka po si Attorney Oweng that in the process of filing administrative case ay kailangan pong mapakita muna natin that we exhausted the person the right to be heard. Ngayon, kung ipatatawag po natin ng isang beses at hindi siya sisipot, then we can indicate in the complaint that we exhausted him the right to be heard and due process, pero hindi po siya sumipot, kaya tayo po yung magpapile ng administrative complaint, Madam Chair. Kasi baka po ang idepensa naman nila rito, they were not given the right to be heard. In the course of any proceeding, whether administrative or criminal, kailangan po ay may due process tayo. Ako po ay sasama sa filing. Bakit gaw hindi? Gusto ko nga sampahan natin ang kaso iyan. Inislasyan ko na nga ang pondo niya. Kaya lang, para wala na tayong butas na masilip sa atin at walang depensa, ay patawag ho natin ng isang beses. Yan naman hindi sisipot. Para lang may record tayo. Madam Chairperson, siguro naman ho ay yung due process na kailangang madinig natin sila ay meron na hong clear violation di sa court ho sila mabibigyan ng due process. Kung tayo po'y magfa-file, kung ang Sangguniang Panlunsod ay magkakameron po ng pagpa-file ng isang kaso na sila'y nag-violate po ng law, nakitang-kita ho at napakadami ng testigo, ang buong lipa ho ay pwedeng tumistigo na meron diyan. Ang right po nila to be heard ay doon po sa court at hindi po dito sa Sangguniang Panlunsod because there was a clear violation of the law na ordinance na ginawa po natin. Naandiyan po ang ating abogado at si Atty. Oweng po siguro ang makakapagsabi na doon po sa korte sila mabibigyan ng due process na right, na kanila pong right to be heard at hindi na po dito sa Sangguniang Panlunsod. Kasi na sa ordinance po natin since 2015 sa mga resolution po na ginawa natin na mga naka-address na po sa atin pong mga executive department, palagay ko naman ho ay nakita na nila itong ordinansang ito na talagang pangit man hong sabihin, pero ito po yung naging intentional na dahil sa paulit-ulit na ginagawa po nila na pagbaviolate po ng batas na ginawa ng Sangguniang Panlunsod. Madam Chair, tama din po yun. But we are a legislative body and we are filing as an institution. This was our primary function is in aid of legislation. So para po mas kumpleto ang detalye at pag nagsampa tayo ng complaint, mas maganda na mas matibay yung ating complaint na ipapasa, Madam Chair. Tama rin po yung suggestion ni Konsehal Bibong. Pero ako po ay naniniwala na considering that we are a legislative body at ito po ay inirepair nyo sa komitiba, the committee makes a committee report recommending that the Sangguniang Panlunsod as an institution file a case to the CPOS because these are the findings. How can we file a case if we do not have a committee report, Madam Chair? Honorable Oweng de Castro is recognized. Madam Chairman, pareho po silang may puntos. Pwede magsampa at pwede namang mag-due process muna. Kasi po alam ninyo, baka kaya gusto kong pinapaboran ko, pasensya na si Consul Mendoza at pinapaboran ko si Kagawad Abior dahil baka po may dahilan bakit hindi nila alasin. Baka may tao sa kabila noon. Ay mahirap naman tutumbukin natin agad itong ating hepe ng CPOS. Ay baka yan kasi meron tayo sa batas na yung tinatawag na uncontrollable fear and irresistible force. Pagtakot po, kaya hindi magawa kayong responsibilidad, ay yun po ay justification para si ma-absolve to. Kaya po, bigyan natin ng pagkakataon sapagkat yung pong pagpapatawag sa head ng CPOS
ay sa isang committee that is in aid of legislation. Baka tayo makakagawa ng isang ordinansa base sa nakahinat na ng pag-iimbestiga ng komitiba. Kaya po bigyan natin ng pagkakataon. Yun Okay lang. po, for final comment na po, Honorable Merlo is recognized. Alam mo nyo, ang City Government of Lipa ay may discipline board. Yung discipline board, yan ay para sa mga hearing official. Teka. So I think, ang pinakamaganda ay request tayo sa mayor na i-convene niya yung discipline board, then mag-conduct ng investigation at regarding the violation noong pong ordinance na ipinasa ng sanggunian as stated by Honorable Katipon. Siguro, as simple as that. Dahil tayo may discipline board, para po ito sa mga empleyado, yung mga hearing official. Siguro yun ang pinakamaganda. So I think, if Sige pa. Kagawad Katipon may propose that resolution, I think I will. I agree to incoming Vice Mayor of the city. Sana. Ay, sa tamang oras pa maya after the hour, dahil may dalawa pa akong privilege speech, gagawa ko sa resolution. Nagre-reklamo ho ang buong Sangguniang Panlunsod sa Discipline Board. Doon ho. Ha? Hindi, paila tayo. May discipline board naman silang organize eh. Papaila tayo ng through resolution. Resolution asking the discipline board to investigate Mr. Acusa for violation of Ordinance Number 2, Series of 2015. Oh, yun nga po. So, pwede ko nagahong ipasa ngayon as urgent matter. Okay. Okay. Resolution. Sige, boss, ikaw na. Hindi, mamumura kayo niyan eh. Sige. Resolution asking the Discipline Board to investigate Mr. Acusa for violation of Ordinance Number 2, Series of 2015 for third and final reading. Any second? No, for not implementing. For not implementing the Ordinance Number 2, Series of 2015. Any second? Seconded by Honorable Junjun Gosas and Paolo Macala. Second privilege. I'm sorry? You're against. For the record, he is proposing suggesting the Consul Merlo, ay di, gawin mo kung anong gusto para makasama ka naman yun. Please do the resolution now, Honorable Merlo. Ito ang gusto ko mangyari. Sige. If ever, we make a resolution requesting the mayor to convene the discipline board to investigate the CPOS, according to the ordinance, the concerned agency CPOS, in violation the ordinance number, yung sinabi ni Paring Nilo. Siguro ganun yun. Please do the motion na. Hindi, si Paring Nilo mo ba? Honorable Merlo, please do the honor. Isugal mo ngayong political career pa minsan. In behalf of Nilo in behalf of the Honorable Katipo. Hindi ako natatakot na wala ng boto kung yan ay mali. Madam Chair, without prejudice to the, ito po kasi please remember that the Discipline Board is still under the control of the executive. The members of the Discipline Board are department heads. Only few are represented by the council. So this is only one move that we can do to request the Discipline Board to convene to investigate without prejudice to the investigation to be conducted by the Committee on Good Government for the case to be filed to the Civil Service. We need to file another case to the Civil Service para mas may ngipin ho tayo kung gusto natin dire-diretso ito. Apo. But before we file, kailangan, ang aking suggestion ay ang Committee on Good Government ng report. Kasi ang Senado at ang Kongreso, the Blue Ribbon Committee,
before they file a case, recommended the filing of case to the ombudsman, they conduct a hearing. So, diretso ho natin ito hanggang civil service. Sige po. Pero in the meantime, ito ho ang pinakamabilis, i-convene natin ang discipline board para po dun sa investigasyon. Okay po. Ako naniniwala ho kay Consel Merlo. Sige, I'm requesting the good mayor to convene the discipline board to investigate Mr. Racusa for not implementing the Ordinance Number 2 Series of 2015 for third and final reading. Direkta! Kita mo no, actual yung nangyayari. Any second? Seconded by Honorable Avila And Rocafort. this coming Monday, there will be And Honorable a Junjun committee Gozas. hearing on good government about this matter, Ma'am Chairman. The motion is approved for third and final reading. Okay po. Second privilege speech. Ang second privilege speech ko po ay yung extension ng mayor's permit. Ito ho ay up to January 20 lang. Akin ho sanang i-request ulit sa lahat ng miyembro sa Sangguniang Panlusod ma-extend ito up to February 14, 2019. Any second? Seconded by Honorable King Umali and Merlo Silva. Honorable Bibang Mendoza is recognized. Yes, oo. Ang nabanggit po ng ating pong proponent ay February 14. Kasi last year ho, ay tayo nagpasa na rin na extension na ganyan. February 28 po ang nakalagay doon. So, iparehas na rin lamang po natin nung katulad po ng isang po, taon para ho February 28. Naalala ko lang ang araw ng mga puso eh. Gayon ho. Ay sa di doble ang puso ngayon dahil 28. Akin ho, good government po rin. Okay, i-refer muna po pala natin sa good government. Honorable De Castro is recognized. Ari po tungkol sa naipabot sa akin ng mga ating mga empleyado dito po sa lugarin ko. Sa ating mga hindi ko malaman kung hazard pay po ng ating mga Repair sa committee ng health. Attorney, Point of order. habang binabasa nyo muna po, since it's another topic, tatapusin po muna natin Tatapusin to. ng lang. Ari po, Kwan, public social worker and providing funds thereof. Meron pong special ordinance na by trans ang pag-grant ng benefit sa ating mga workers. Ari po noong 2014 ay 5% ang increase. Tapos noong 2015 10%. Ay ngayon po 2017 na dapat 20% na ho. Kaya po I'm just calling the attention of the Committee on Appropriation na ito i-implement to aring bagay na rin. The moment na ma-aproba ng budget. Ano po? Okay po, refer to the Committee on Appropriation. Honorable Katipan is recognized. Sa amendment ho ni Consel Bibong, sana ho mapag-usapan natin for the final reading na isang resolution authorizing the extension of the payment of business taxes and renewal of mayor's permit without any penalties from January 21 until February 28, 2018 for third and final reading. Seconded by Honorable Bibong Mendoza, Junjun Gozas, Gwendolyn Wong, Merlo Silva, Patmon Manfero, Paulo Macala. I rise for a parliamentary inquiry. What's the inquiry? The inquiry is this. Wala ho namang naka-repair ho sa komitiba. Na-repair po. Pero binanatan ho agad ni Paring Nilo. I'm very sorry, Ma'am Chairman. I think there's a need for... Please consider this as urgent, ma'am. Please consider this as urgent. My privilege speech about the mayor's permit in the city of Lipa. Paki-urgent na po sana. So I move for the urgency of this matter, Ms. Marta.
And the same be approved for third and final reading. Resolution authorizing the extension of the payment of business taxes and renewal of mayor's permit without any penalties from January 21 up to February 28, 2018. Okay po, unanimously seconded. The motion is approved for third and final reading. With the co-author Merlo Silva. Okay. Okay. Another privilege Third po, privilege okay. speech. I'm requesting also this August body na magpasa ho tayo ng sa resolution instructing the head o the office of the license department na nire-remind po natin sa kanya na hindi kailangan ang voter's ID sa requirements ng pagkuha ng mayor's permit bago man o renewal. So, please consider this, Sergeant, the resolution instructing and the same be approved for the final reading. Pinaalalahanan natin ang department head ng license department na hindi kailangan ang requirements ng voter's ID doon sa pagkuha ng mayor's permit ng bago at ng renewal. Dahil ito ho'y nangyayari sa palengke na hindi ma-renew mga mayor's permit kung walang voter's ID. Pwede naman barangay clearance. Bakit? So wala ho sa requirements ho ito ng department ng license. Honorable De Castro is recognized. Hindi po naman ako sa natutol kay Kagawad Nilo Katipon. Hindi po natin tsakin ang mga nagnakakuha ng permit Tagalipa. Halimbawa, Miski tagasan ho yan, basta kumuha ng permit at magbayad sila ng nauukol Hindi, na. kailangan Tagalipa bibigyan ng prioridad sa pagkuha ng mga pagtatayo ng mga negosyo dito sa siyudad ng Lipa. Ay, hindi po natin malalaman kung may Tagalipa, abay papasukin na tayo ng mga estranghero. Ay, hindi naman ho, obviously, hindi naman ho, pwede naman ho mag-requirements tayo ng iba. Bakit voters ID? Pwede naman barangay clearance o kung ano mang clearance, NBI clearance. Police clearance, pero the voter's ID is inviting the confusion of the lagyan niyo ng sector to be assured that the applicant is a resident of Lipa. Yun, wala kasi wala ho requirements wala naman sa requirements doon ho sa tinatawag ho nating market code o sa license department ng national law na kailangan ng voter's ID. Bakit kailangan ng voter's ID daon? Public interest demand that the citizens of Lipa should be protected. Matagal na should be given the 60% ho ng tao sa Lipa hindi ng lehitimong taga-Lipa. Taga-Nilo. Kung ayaw ninyo ng sinasabi nating voter's ID, ay di barangay certification, yung barangay clearance lang po. Opo, wag naman voter's ID. Hindi ko po sinasasala na kayo yung, alam ko nasa isipan ninyo yung buto-buto. Opo. Opo. Pero ngayon ako po. Ay, kaya ho ayaw ko ng voter's ID. Wala naman akong maibigay ako umilik na voter's ID. Paano makakaroon yun ng mayor's permit yung mga... barangay na lang, barangay. Mga may negosyo. Barangay clearance na lang. Hindi, tsaka, Madam Chairperson. For final comments po. Kung hindi naman po kasi kailangan ho at hindi naman requirement po iyon, wag ho sanang bigyan ng additional requirement ng voter's ID kasi under the law ay hindi ho kasama yon. Katulad nga ho ng binabanggit na iba nating kasama, papaano ho yung may-ari ng mga establishment ho dito na hindi naman taga rito ay business permit po ang kanilang kukunin at mayor's permit. Paano po ang may-ari ng SM? Taga rito ga po ang may-ari ng SM. Paano ho ang may-ari ng Robinsons? Taga rito ga po ang may-ari ng Robinsons. And ito naman po hindi po natin ginagawa para ho mahamper ho ang mga negosyante dito sa atin. Priority ho natin mismo ang taga rito sa atin, pero meron din naman pong mga ibang negosyante na pumapasok po dito na nakakatulong sa ekonomiya ng lungsod ng Lipa. Yun nga ho. So, baka ho pwedeng ipasa ko ho aking resolution na urgent matter and approve for third and final reading. Any second to the motion? Seconded by Honorable Junjun Gosas, King I Umali, move and that we pass a Paolo resolution asking That's for urgency and for third and final reading. So the motion is approved for third and final reading. Apat ko privilege speech.
Last na ho, are. Last na po. Ako ho ay sa tunay, na-timing naman ho sa bakasyon, yun hong pagkasawing palad ho ng ating kasamang konsehal ng bayan na mapakalaki hong tulong din ho yan sa personal na nilokatipo ng mga nakaraang panahon. Akin ho sanang bibigyan ho ng pagkilala sa pangunguna ho ni Konsehal Owing De Castro, sponsored, authored by Konsehal Owing De Castro, isang resolusyon ng pagkilala at pakikiramay sa pamilya ng ating nawalang kapitan ng Antipolo del Sur, at the same time ay presidente ng Association of Barangay Council ng Lungsod ng Lipa na si Konsehal Marlon Luwansing. So pwede ho sana ay sponsoran ho ni Konsehal Owing isang resolusyon para ho dito sa bagay na ito. Resolution giving recognition. Please use the microphone, Attorney Owing. Ay resolution giving recognition to ABC President and incumbent City Councilor sa kanyang mga nagawang kagalingan for this contribution to the City of Lipa. Baka naman pwede natin bigyan din ng pera. Hindi ka pwede natin bigyan ng abulo galing sa syudad. Baka naman pwede bigyan. Pagka-approve ho ng budget, ay baka ho magkaroon ho tayo ng kaunting token po diyan. Hindi, baka bigyan para naman yung mga susunod na matitigok may meron. I joined the motion. Jointly moved and jointly seconded, the motion is approved for third and final reading. Business for the day, Mr. Secretary. Tsaka po yung half-mast Di ba ng ating bandera hanggang ikasiyam. Hanggang siyaman. Kailan hanggang siyaman? Baka tapos na. Katapusan ng Enero. I-half-mast natin. Directing all the institution na i-half-mast ang bandera. Ayan. Kalahati mo. Ayan. Sige, yun lang po. Noted po. No more privilege. We now proceed with the business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, the classification request of Engineer Christopher D. Tison. Refer to the Committee on Land Use. Number 2, request for the passage of a resolution authorizing the city mayor to grant special use permit for the proposed project, Camellia Condo Homes. Refer to the Committee on Land Use.